Pumalo sa 65 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit na dengue sa Lipas City mula January hanggang May 2024 ayon sa City Health Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, ayon sa Lipas City Health Office, wala silang nakikitang upward trend. Ang ibig sabihin, hindi raw nalalayo ang bilang na yan noong nakarang taon sa parehong period. Malaking aral daw ang natutunan ng inang si Manili nang magkaroon ng dengue ang isa sa mga anak niya, 9 na taon na ang nakakaraan. Kaya't ganun-ganun na lang ang kalinisang ginagawa niya sa loob at labas ng bahay. Kagaya niyan, nakataob na yung dapat pag-ipunan, lalo't nag-ulan sa banyo, isang timba na lang. Para pagkagamit, panibagong tubig. Importante raw ang kalinisan sa paligid. Sa tala ng Lipas City Health Office, mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, 65 ang naitalang positibong kaso ng dengue sa lungsod. Karaniwang tinatamaan daw nito ay mga nasa pediatric age group. Pag madumi ang paligid, doon nagtatrial. Especially kung sila may mga pag masyadong mag-ipon ng tubig dahil doon nangyayari yung pag-breed ng mga mosquito. Kaparehong bilang o dami ng nagkakasakit ang naitatala ng opisina sa nakalipas na 2 taon. Wala naman daw upward trend cases. Manageable. And right now, may mga schools kaming mini-misting na namin. So pagpasok na ng mga bata, protected na yung mga room nila. We're starting to do it this June. Ang dengue ay malatrangkaso lang sa simula, pero dito raw nagsisimulang mag-develop ang sakit. Nagsisimula ito sa pagkakaroon ng lagnat na tumatagal ng 1 hanggang 7 araw mula nang makagat ng lamok na may dengue virus. Kabilang pa sa sintomas ng dengue ang eye, muscle, joint at bone pain, pananakit ng ulo at pagkakaroon ng rashes. Dapat na seryosohin daw ang sakit na ito dahil kung mapapabayaan ay pwede itong ikamatay ng matatamaan ng dengue. Ace, doon sa ginagawang misting activity ng CHO, may special solution daw silang ginagamit para rito at tumatagal ng 6 na buwan yung efficacy ng solution na ito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.